Hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, pag-usapan natin or quick review natin ang isa sa affordable or entry-level smartphone na ngayon, which is a Xiaomi Redmi A7 Pro. Ano ba ang mga pros and cons nitong smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. So for today's video mga idol, another quick review na naman tayo, and this time pag-uusapan natin ang Xiaomi Redmi A7 Pro. So itong smartphone na to is, when it comes sa affordability, ay aba, pasok na pasok to sa inyong budget. Dahil ang presyo nito, again SRP muna tayo, pag-usapan natin yung SRP niya. Ang SRP neto is around 6,000 pesos for the 4GB 64 variant and 7,000 pesos for the 4GB 128. Ang magandang balita mga idol sa online, ito sa official store po to ni Xiaomi. So search natin na Xiaomi Redmi A7 Pro. So again, may rami rin nagtatanong, Lods, magkapareho lang ba ang Xiaomi at Redmi? Yes, definitely pareho lang yan, at isang company lang po yan. Sa brand lang ni Xiaomi yung Redmi. Parang ano yan, yung parang series niya kumbaga. So ito si Xiaomi Redmi A7 Pro for the 4GB 128. Again, ang SRP niya is 7,000. Pwede siya makuha at around 5,000 to 6,000 pesos. And yung 4GB 64, pwede niyo makuha ng 5,000 pesos below. Diba? Napakalaki ng deal pag dito kayo bumili sa ating link. Kaya tap mo yung video, view products dito. Sa section na to, nandyan po yung link ng Redmi A7 Pro or dito sa ating link. Aba, ang laki po na makukuha yung discount. Dahil dito sa ating link, makakuha pa kayo ng additional 1,000 pesos off. So up to 1,000 pesos off po ang pwede nyo makuha ang discount. Diba? Napakagandang deal na yan again sa online. And no worries, official store po ni Xiaomi ang inyong pagbibilan, dahil diyan ko rin binili itong smartphone na to. Okay? So sa video na to, syempre, kumbaga when it comes sa smartphone po, wala po talagang perfect smartphone. Lahat po ng smartphone ay may mga pros and may mga cons. So syempre dito is a-analyze lang natin or tatalakayin natin kung mas marami ba siyang pros compare sa cons, or kung mas marami ba siyang cons compare sa pros. Doon natin makikita kung sulit nga ba talaga ang Xiaomi Redmi A7 Pro. So again, kumbaga itong video na to is malaking tulong sa mga consumers natin, especially yung mga consumers na talagang bibili na. Diba? Nanood lang kayo ng video, hindi nyo alam na may discount pa. Again, yung discount na yan, exclusive lang po yan dito sa ating YouTube video. Kaya dyan lang kayo bibili ng Xiaomi Redmi A7 Pro. So, unahin muna natin mga idol, yung mga cons or yung mga disadvantages na itong smartphone na to. Una nang ilalatag ko, processor. Dahil yung processor nito is wala naman ding changes doon sa kanyang predecessor, which is a Xiaomi Redmi A5. Wala po kasing A5 Pro, diba? So, ito po talaga yung successor ng A5. Real talk yan. So, that is Unisoc T7250. Yung A7 Pro, Unisoc T7250. Hindi ko nga alam kung saan galing nila hinugot yung Pro na yan. Yung Pro na word na yan. Kasi, syempre, usually pag Pro na word is mas better, mas upgraded, di ba? Pero yung processor nito is walang pinagkaiba sa A5 at mas mahal siya ng di hamak sa A5, okay? Again, ang A5 is still existing sa market yan at makakabili pa rin kayo niyan. Pero tong A7 Pro, siya na yung bago, pero walang pinagkaiba sa processor. Kaya expect nyo when it comes to performance, wala namang pinagkaiba dun sa mas mura, mas cheaper na Xiaomi Redmi A5. Hopefully soon phone comparison din natin yung dalawang smartphones na yan. So yan isang pro, yan isang con, pero performance wise, hindi po mabagal ang A7 Pro. Okay naman yan for day-to-day tasks, casual things, or casual gaming like MOBA games. Pero I will not recommend this for mga solid gamers or mga heavy gamers natin. Makukulang talaga sa performance ng Unisoc T7250. Pero kung casual things lang, mga light usage, scrolling sa social media, opening of applications, kaya naman po yan ng Unisoc T7250. Next yung camera. Si Xiaomi parang especially for their affordable smartphone, talamak sila sa hindi ganun kaganda ng camera. Real talk naman eh. Even for the A5, meron siyang 32 megapixel na ma-offer, pero the quality is not that great, especially for a 32 megapixel. Pero dito mas binabaan nila, it's 13 megapixel, pero yung performance ganun pa rin eh, parang walang pinagkaiba sa Xiaomi Redmi A5. So yun, syempre it's a smartphone na 5,000 to 6,000 pesos. Usually iba is 50 megapixel na mas better performance, especially for
outdoor shots. Dito parang, alam mo yon, yung quality niya is, parang isipin mo mas meron pang better na smartphone na kapresyo niya. Okay, isa pang disadvantage na ito, storage. Lapag nyo na yung storage, OMG. 64 gigabytes, di ba? Nag-offer ka pa rin ng 64 gigabytes. I don't know why. Saan galing yung 64 gigabytes na ino-offer nila? Kasi syempre, in 2026, ang 64 gigabytes ngayon dapat inaano niyan eh. Binubura na yan sa history. Dahil ang baba po niyan and ino-offer pa rin nila. Kaya for me, kung bibili kayo ng A7 Pro, better go for the 128 gigabytes at least na internal storage. Mas better po talaga yan, trust me. Kasi kung ganun lang naman ang difference sila, napaka-konti lang, better go for the 128 gigabytes of internal storage. Kasi usually ang 64 gigabytes, wala ka nang ganun malalagay talaga. At lahat na ng mga applications ngayon is karamihan malalaki na ang ino-offer ng mga storage requirement, di ba? So yun, kung mga few thousand na peso naman or mga 1,000 to 1,500, go for the 120 gigabytes of internal storage. Sulit din naman siya na bilhin, kumbaga, ngayon. Next na con neto is the charging rate. It's 15 watt charging rate, so mabagal siya tinerno sa malaking battery capacity. So isang pro niya is the 6,000 mAh battery capacity, malaki. So tinerno naman siya ng 15 watt. Usually mga matagal din siya mag-charge, mga 2 hours ganun, mga 2 hours 30 minutes to 2 hours to 2 hours 30 minutes bago siya ma-full charge na. Iyan yung isang con netong smartphone na to. So mga idol, so far yung mga con ni itong si Xiaomi Redmi A7 Pro. Next dito tayo sa mga pros niya. Una yung screen. Ang laki ng screen nito, solid 6.9 inches. Fair din naman ang refresh rate is 120Hz screen refresh rate. It's IPS LCD display with HD Plus 720p. So the resolution, quality, needs of brightness, maganda siya at isa yan sa magiging pro talaga netong smartphone na to or advantage compare sa mga ibang brands na mas maliit yung mga screen na ino-offer, di ba? So, syempre, karamihan din ng mga consumers ngayon when buying, mas prefer talaga nila yung merong malaking display kasi sino ba naman ang ayaw maglaro sa isang smartphone na merong malaking display at sino ba naman din ang ayaw manood sa isang smartphone na merong malaking display, di ba? Ang maganda ring advantage nito yung kanyang operating system. So, finally, hindi na siya Go Edition. It's full Android 16 with HyperOS 3. Kasi doon sa Xiaomi Redmi A5, it's parang Go Edition siya in MIUI. So, hindi siya HyperOS. So, mas better dito, di ba? And, kumbaga, magamit nyo yung full potential ng Android dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Isa pang maganda dito is yung battery. Ang laki nga. It's 6,000 mAh battery capacity. So, yun mga idol, when it comes sa capacity niya, matagal siya malobat. Kasi karamihan din ng mga consumers natin when buying a smartphone today, ang isa talaga nilang tinitignan is yung battery capacity. So, hindi naman kayo mabibigo dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Matagal din siya malobat mga idol at very convenient pong gamitin yung kanyang battery. At perfect na perfect talaga siyang gamitin as a navigating tool sa mga motor taxi riders natin dahil malaki yung screen, okay din yung needs of brightness, very fair, and matagal siya malobat or maganda yung battery capacity niya. So, yun mga idol, kumbaga for me, based on my observation, mas marami siyang pros compared din sa cons niya. Kasi yung pros din nito, yung isa pa, yung kanyang speaker, kasi yung speaker nito is beyond 200% volume. It's single speaker, pero the speaker quality or the loudness is okay, di ba? So, maganda na meron siyang volume booster na very helpful, of course, pag nakikinig kayo ng music, kahit na single speaker siya, pero binigyan niya to ng solid loudness, kumbaga dito sa smartphone na to. Eh, syempre, isa pang advantage niya, yung kanyang affordability, syempre. Yung mga consumers natin ngayon, practical na when buying a smartphone at si Xiaomi Redmi A7 Pro ang isa rin magandang i-recommend para sa kanila. So yun mga idol, ang ating pros and cons dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. As you can see naman, marami siyang pros din. At kung interested kayo bumili sa smartphone na to, dito lang kayo bibili sa ating link. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang mo kuha ang Xiaomi Redmi A7 Pro. And hopefully mga idol, nakatulong ito sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to, dito lang kayo bibili dahil dito sa ating link. And meron pa ko kayo makukuha ng napagandang discount upon check.